Apatimedya ng madaling araw. Ang unang Ukrainian Libuti drone ay humaharurot sa madilim na kalangitan. Sinundan ito ng isa pang drone bawat 30 segundo hanggang sa halos 100 na ang nasa ere. Ito na ang pinakamalaking coordinated swarm sa kasaysayan ng labanang ito. Ngunit heto ang nakagulat na revelasyon. Gusto talaga ng Ukraine na harangin ng Russia ang 80% ng mga ito. Inilalagay ng Moscow ang lahat ng kanilang pag-asa sa huling shipment ng mga piyesa mula sa Iran bago pa man ito tuluyang bumagsak. Ngunit nagkamali siya sa oras na matapos ang mga Russian S-400 crew sa pagdiriwang ng kanilang madaling panalo laban sa mga decoys, ang tunay na ghost opener ay malapit na sa kanilang mga pinakasensitibong sensor. Ito ang kwento kung paano ginamit ng Kyiv ang ulat ng panahon, ilang linya ng matalinong AI code, at malalim na pag-unawa sa physics upang burahin ang $1 billion na supply chain sa loob lamang ng 10 minuto. Pinanood lang ng Moscow ang pagkawasak ng kanilang buong air strategy para sa susunod na buwan. At ang pinakamagandang bahagi, hindi nila ito inaasahan. Sa pagtawid ng mga unang anino sa harbor line ng Port Olia, nagising ang Russian Defense Network na tila isang galit na makina. Pinag-uusapan natin ang isang layered anthill defense. Ang mga Panzer S1 at S2 batteries ay nagtatrabaho kasama ang TORM-2 units. Lahat ng ito ay pinamamahalaan ng isang Merman BN electronic warfare system na kasalukuyang naglalabas ng matinding digital static sa atmosfera. Para sa sinumang piloto, isa itong no-fly zone. Ngunit para sa Russian commander sa bunker, isa itong matibay na kuta. Nakikita niya ang swarm sa kanyang screen. 30, 40, 50 blips. At nagagawa pa niyang ngumiti. Isa lang itong swarm ng murang plastic, ang bulong niya. Nakakita na siya nito dati. Handa na siyang tipuin ng mga ito na parang langaw. Ngunit hindi lang drones ang ipinadala ng Ukraine. Nagpapadala sila ng isang logic bomb. Kasama sa 25 heavy-hitting Leopard drones ang 12-12 ng Gerber decoys. Sa radar, mukha silang mamahaling armas. Pero ang totoo, mas mura pa ang mga ito kaysa sa isang high-end na lawnmower. Hindi ito itinuturing na highest alert level. Akala ng mga Russian crew, ito na ang pinakamagandang araw ng kanilang serbisyo. Target lock, 7 miles. Engage. Sinundan ang utos ng malakas na dagundong ng 57 E-6 interceptor missiles na lumabas sa kanilang mga canisters. Ang mga missiles na nagkakahalaga ng $100 at $50,000 ay humahabol sa inaakala nilang high-value Ukrainian strike assets. Isa-isang naglaho ang mga Gerber decoys, nagawa lang sa murang fiberglass at radar deflectors sa gitna ng mga bolang apoy. Sa loob ng bunker, puno ng palakpakan at hiyawan. Nalilinis nila ang board ng may 80% efficiency. Ngunit dito napapasok ang math ng saturation trap. Ang isang Panzer ay may dalang 12 missiles. Kapag naubos na ang mga ito, kailangang lumipat ng crew sa kanilang twin 30mm autocannons habang naghihintay ng reload vehicle na hindi bababa sa 10 minuto ang layo. Biglang napuno ang hangin ng nakabiting ingay ng 2 A-38M cannons na nagpaputok ng 40 bala bawat segundo. Ang langit ay napuno ng mga tracers, isang pader ng bala na layong durugin ang anuman sa ere. Isa itong kahangahangang pagpapakita ng puwersa. Ngunit isa rin itong desperadong tangka na takpan ang lumalawak na butas sa kanilang depensa. Habang ang mga Russian sensors ay nakatutok sa mga decoys sa itaas, ang tunay na banta ay gumagapang sa ibaba. 3 Leopard drones na may dalang 100 at 65 libra ng high-grade explosives ang humaharurot sa ibabaw ng tubig sa taas na 20 talampakan lamang. Gumagamit sila ng AI-assisted terrain following para magtago sa likod ng mga alon at sa mga malalaking barkong nakadaong. Para sa Russian radar, hindi sila maiba sa talsik ng tubig at tinay sa harbor. Isang Liuti ang pumasok sa 3 gradong blind spot na nilikha mismo ng electronic interference ng Merman BN. Tinaman nito ang crane arm sa Pier 4 at sumabog sa loob ng cargo hold ng Viking 01
isang barkong may bandila ng Russia. Puno ang barko ng mga Iranian-made guidance kits at precision engines. Ang utak ng mga Shahed fleet na kararating lang mula sa Tehran dahil sa kasalukuyang gulo sa Iran at ang pagbagsak ng kanilang pera, hindi lang ito basta mga piyesa. Ito na ang huli sa kanilang strategic reserve. Pinapanood ng Russian commander ang kanyang screen habang ang pangalawang pagsabog ay napabagsak sa buong pier. Milyon-milyong dolya ng teknolohiya ang lumubog sa malamig na putik ng Caspian Sea. Agad na natigil ang hiyawan sa bunker. Napagtanto niya na ang madaling panalo laban sa mga decoys ay isa lamang distraction para sa heist of the century. Dahil sa takot, kinuha niya ang secure uplink. Hindi na depensa ang iniisip niya, kundi survival. Ipunin ang lahat. Ilipat agad ang natitirang stockpile sa Primorsko. Lilipat tayo sa ilalim ng S-400 umbrella. Hindi na naghintay ang Russian High Command para sa damage report. Agad silang kumilos. Ang mga convoy ng malalaking truck na may dalang natitirang Iranian precision kits ay mabilis na bumabagtas sa highway patungong Primorsko-Akhtarsk, ang sentro ng drone operations ng Russia. Isa itong kuta na may 12-12 ng stationary launch pads at malalalim na underground bunkers na kayang mag-imbak ng daan-daang Shahed drones. Ang hangin sa paligid ng Primorsko-Akhtarsk ay naging tila pader ng electromagnetic energy. Inactivate ng mga Russian ang isang malaking EW complex, ang kombinasyon ng Merman BN at ang mas bagong Pole 21 systems. Layunin nitong bulagin ang bawat GPS satellite at sirain ang sistema ng anumang papasok na drone. Sa itaas nila, ang S-400 Big Bird radar ay nagsimulang mag-scan sa horizon, naghahanap ng anumang bagay na mas malaki pa sa isang ibon. Sa Ukrainian Control Center naman, napakatindi ng tensyon. Sa Master Tactical Display, 3 Lyot drones na itinuturing na high-value assets ang biglang naglaho sa sea of white noise. Contact lost. Signals gone white. Sigaw ng isang operator. Sa loob ng ilang minuto, tila isa itong malaking sakuna. Inilantad ng Ukraine ang kanilang pinakamahusay na teknolohiya at nawalan ng milyon-milyong dolyar na units. Mukhang hindi mapapasok ang Russian fortress. Ngunit habang kinititigan ng Ukrainian commander ang malabong satellite feed, nakita niya ang isang bagay na hindi sinasadyang ipakita ng mga Russian. Ang dami ng mga truck. Hindi lang nila iniimbak ang mga piyesa. Ipinaparada nila ang mga ito sa labas, katabi mismo ng mga launch pads na may kargang gasolina dahil puno na ang mga bunker. Napagtanto niya na hindi na lang ito isang simpleng tactical engagement. Isa itong pagkakataon na burahin ang buong air strategy ng Russia sa mapa. Nagbago ang kalkulasyon dahil sa ginawa ng Russia, sabi niya. Kalimutan ang Phase 2. Ito ay isang emergency pivot. Lilinisin natin ang board. Ilunsad ang ghost opener agad. Ang misyon ay naging isang high-stakes saturation flood. Alam ng Ukraine na isinusugal nila ang kanilang buong fleet. Ngunit ang premyo ay masyadong malaki para palampasin kung makakalusot sila sa S-400 umbrella. Hindi lang nila pinipigilan ang isang shipment. Ang buong spring offensive ng Russia ay naghihintay na lamang sa isang mitsa. Halos hindi pa naibaba ng Russian commander ang telepono nang biglang magliyab ang horizon sa Primorsko-Akhtarsk. Mula sa kanluran, lumitaw ang mga Ukrainian F-16 mula sa mababang lipad sa dagat. Ang kanilang mga radar ay naglalabas ng matinding signal habang nagpapakawala ng mga ML decoys sa Russian S-400 Big Bird radar. Para sa Rusya, tila isang malaking armada ng eroplano ang biglang sumusugod sa kanilang pintuan. Kinagat ng S-400 batteries ang pain. Nagpakawala sila ng mga N-6 interceptors na nagkakahalaga ng $2 bilyong para habulin ang mga multo sa ulap. Ngunit ang tunay na ghost opener ay nasa ilalim na nila. 6 na Storm Shadow missiles na inilunsad mula sa mga Ukrainian Su, 24 ang humaharurot patungo sa airfield sa bilis na Mach 0.8. Hindi sila gumagamit ng GPS. Binabasa nila ang lupain gamit ang DSMAC sensors. Kaya hindi sila nakikita ng electronic jamming ng Russia. Ngunit ang mga gatekeepers, ang mga Russian Panzer S-1 batteries,
ay nakakita ng kislap sa kanilang thermal tracks. Sa isang iglap, 85 pito. I-6 interceptors ang lumabas sa kanilang mga canisters na nagbigay ng maliwanag na guhit sa langit. Ang unang Storm Shadow ay nadurog 3 milya pa lang ang layo. Ang pangalawa naman ay tinamaan ng autocannon fire at bumagsak sa latian. Naggiwang sandali ang mga Russian crew, ngunit tumama sila sa pader ng realidad. Ang isang panzer ay may 12 missiles. Halos lahat ay nagamit na nila. Habang nahihirapan ang mga mechanical loader sa 8 segundong reload cycle, ang natitirang 4 na Storm Shadows ay nagsagawa ng isang pre-programmed terminal pop-up. Bigla silang tumaas ng 1,000 talampakan. Ang kanilang infrared seekers ay agad na nakalak sa matinding init ng S-400 primary engagement radar. Isang Storm Shadow ang napabagsak ng huling TORM-2 missile, pero huli na ang lahat. Sira na ang kalkulasyon. Ang namumunang Storm Shadow na may dalang 900 at 72 libra warhead ay direktang tumama sa 72 N6E Gravestone radar. Ang pagsabog ay naging dahilan upang maging tila tunaw na bakal ang loob ng multi-million-dollar sensor array. Hindi lang kumislap ang Russian Defense Network. Tuluyan, itong nagdilim. Ang mga S-400 launcher na puno ng $200 milyong na missiles ay naging mga mamahaling tubo na lamang na walang silbi. Hindi sila makakita, hindi sila makapag-track, at hindi sila makapag-fire. Kasabay nito, sa itaas, isang pares ng Russian Su, 57 felons ang sumisid para humarang. Ngunit handa ang mga Ukrainian. Hindi sila naghahanap ng dogfight. Naglalaro sila ng tactical cat and mouse. Isang F-16 ang nagsagawa ng high G-turn habang naglalabas ng mga flares. Samantalang ang wingman nito ay nagpaputok ng AIM, 120D. Ang langit ay naging tila sapot ng puting usok, habang ang mga Russian jets ay napilitang magsagawa ng defensive maneuvers palayo sa airfield na dapat nilang protektahan. At kasabay nito, ang backdoor ay na-trigger mula sa mga track na nakaparada 9 milya sa loob ng teritoryo ng Russia. Ang mga smuggled na LUT units ay lumipad ng patayo, lampas sa outer defense rings. Ang mga Russian Panzer S-1 crews ay nasa state ng matinding panic. Gumagamit na lamang sila ng manual optical tracking dahil ang kanilang radar ay naging tambak na ng basura. Walang tigil ang putok ng kanilang autocannons na tila mga laser gun sa dami ng tracers. Napapabagsak nila ang mga drones. Pero sa bawat isang drone na nadudurog, 3 pa ang pumapalit gamit ang kanilang decentralized AI. Isang LUT, kahit sira ng pakpak, ay nagsagawa ng huling pagsisid. Hindi ito sa bunker tumama. Tumama ito sa saturation point. Isang linya ng 10 fuel tankers na nakaparada katabi ng 300 ready-to-launch Shaheds. Ang impact ay isang obra maestra ng pagkawasak. Isang matinding thermal event ang naganap na ginawang tila isang maliit na araw ang libu-libong galon ng gasolina. Ang shockwave ay nag-trigger ng iba pang pagsabog na nagpabagsak sa reinforced concrete ng kalapit na command center. Sa loob ng 10 minuto, hindi lang base ang tinamaan ng Ukraine. Ginamit nila ang ulat ng panahon at tamang physics para i-reset ang air strategy ng Moscow. Ang mga natitirang Panzer S-1 crew sa Primorsko-Akhtarsk ay hirap na sa terminal overload. Dahil sira na ang S-400 radar, napilitan silang mag-manual mode, sumisilip sa thermal sites habang papalapit ang pader ng mga Lyotay drones. Isa itong brutal na math problem. Kayang ubusin ng isang Panzer ang lahat ng missiles nito sa loob ng 30 segundo. Pero ang reload ay aabot ng 5 hanggang 10 minuto. Sa kabilang banda, ang AI ng LUT ay kayang magbago ng direksyon sa loob lamang ng 50 milliseconds para iwasan ang mga bala. Dito na bumigay ang depensa ng Russia. Isang panser ang nagpaputok ng huling missile nito at naging isang sitting duck. Ang crew nito ay desperadong humihingi ng reload vehicle na kasalukuyang naipit sa traffic ng mga tumatakas na supply trucks. Electronic jam maximum power, sigaw ng Russian commander. Ang secondary EW arrays ng base ay itinaas sa 100%
para subukang sirain ang sistema ng mga drones. Sandaling yanig ang mga drones. Ngunit may nakatagong alas ang Ukraine. Habang ang pangunahing swarm ay kumukuha ng atensyon mula sa dagat, ang pangalawang fleet na inilunsad mula sa mga truck sa gubat ay sumalakay mula sa likuran. Ang mga units na ito ay nasa loob na ng dead zone ng mga jammers. Hindi GPS ang hanap nila. Hinahanap nila ang matinding infrared signature ng 300 shaheds na puno ng gasolina sa tarmac. Napakabigat ng tensyon. Kung gagana ang EW ng Russia, matatalo ang Ukraine. Kung hindi, mabubura ang air strategy ng Russia para sa 2026. 12 segundo bagong impact. Ang mga Russian autocannons ay nagbabagana sa init. 8 segundo. Isang liyutay ang tinamaan at bumagsak sa runway, pero 3 pa ang nakalusot. 4 na segundo. Ang mga drones ay nagsagawa ng huling pagsisid. Impact. Ang unang liyutay ay tumama sa fuel tank. Nagdulot ito ng sunod-sunod na pagsabog. Libu-libong galon ng gasolina ang nagliyab, na nagpasabog din sa 300 nakaparadang shaheds. Ang airfield ay hindi lang nasunog, nabago ang anyo nito. Ang pressure wave ay nagpabagsak sa mga hangars at sumira sa mga launch rails. Ang apoy ay sumasakop na sa 2,000 square meters. Napakatindi nito kaya kita ito sa satellite mula sa kalawakan. Ang Primorsko-Akhtarsk, ang kuta ng Russian drone war, ay tuluyan ng na-reset. Nakatayo pa ang higante, pero tumigil na ang tibok ng puso nito. Sa pagsikat ng araw sa Sea of Azov, makikita sa satellite images ang kabuuang pagkawasak. Ang Primorsko-Akhtarsk ay 80% paralisado. Hindi lang ito tungkol sa mga butas sa runway. Pinag-uusapan natin ang permanenteng pagkawala ng mahigit 300 Shahed units at isang multi-billion dollar radar network na ngayon ay abo na lang. Hindi ito isang Hollywood happy ending. Ito ay isang brutal at kalkuladong pagtanggal sa isang strategic asset. Nagbayad ang Ukraine ng mataas na presyo sa kanilang drone fleet, pero ang kapalit nito ay napakalaki. Sa halaga ng ilang dosenang drones, binura ng Kiev ang kakayahan ng Russia na magsagawa ng saturation strikes sa loob ng susunod na buwan. Ang epekto nito ay ramdam na hanggang sa Kremlin. Dahil sa gulo sa Iran, napilitan ng Moscow na mag-defensive pivot. Kailangan nilang alisin ang mga Panzer batteries mula sa frontline para lang bantayan ang kanilang mga natitirang hubs na lumilika ng mga blind spots na tiyak na minamapa na ng Ukraine. Ang leksyon dito ay simple. Sa digmaan ng 2026, hindi mahalaga kung gaano ka kalakas kung ang iyong mga mata ay kayang alisin ng mga matatalinong engineers at isang swarm ng murang drones. Inilagay ng Russia ang lahat ng kanilang itlog sa isang basket at ginamit ng Ukraine ang physics para ihulog ang basket na iyon sa bangin. Ang tanong ngayon ay, paano tutugon ang Kremlin ngayong ang kanilang pangunahing night strike capability ay naging abo na? Magpapatuloy ba sila sa pakikipag-alyansa sa Iran o mapipilitan silang itigil ang kanilang spring offensive bago pa man ito magsimula? Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa amin kung ito na ba ang simula ng pagtatapos ng Shahed era. At kung gusto ninyong laging updated sa teknolohiyang bumabago sa mapa ng mundo, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button.